So, gusto niyo ba ng 3K sa Paskong ito? Amen. Hallelujah. Hindi man pinansyal, ano? ang ibibigay ng Panginoon, higit pa doon sa pinansyal, ang nais niyang ibigay sa atin. Amen po ba? So, unang K, amen, hallelujah, ay kagalakan. Amen? So, sabi po dyan, para magkaroon ka ng kagalakan, dapat hindi ka matakot. Dahil sabi ng verse dyan ay ano po, sa Luke chapter 2 verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kang, ano po, huwag kang matakot. Alam po ninyo na nung naranasan natin for the first time ng buong mundo yung COVID, talagang lahat ng tao ay nagkaroon ng takot, the spirit of fear. Dahil hindi po natin alam kung paano ito haharapin at wala pang gamot, wala pang vaccine na nag-develop at nakita po natin ang news. Talagang sabi natin, grabe yung news. Ako personally, mga mahal ko sa buhay, yung isang pamangking ko namatay sa COVID at yung ating dalawang pastor din ay na bumalik sa Panginoon dahil sa COVID. So, talagang kung babalikan natin yung panahon ng COVID 2 years ago na, di po ba? Magti-3 years na ngayon. So, praise God, ngayon ay hallelujah, hindi lang tayo nakasurvive, but naandun po yung katagumpayan. Amen? Na ibinigay ng ating Diyos sa atin. Kaya, meron pong dalawang klaseng takot dito. Amen? Dalawang uri ng takot. Yung una po yung spirit of fear at yung fear of the Lord. So, ano po yung spirit of fear? Number 1, may sinabi po sa 2 Timothy, chapter 1, verse 7, ano po sabi dyan? For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So ito yung ibinigay sa atin na hindi tayo nagpadala sa takot ng naranasan ng buong mundo, kundi ni-remind tayo ng Panginoong Hesus na ang Espiritong ibinigay sa atin ay ang kapangyarihan, power, pag-ibig, amen, love, at sound mind. Katinuan ng pag-iisip. Hallelujah. Hindi tayo na-confuse. Hindi tayo naguguluhan. We know ang plano ng Panginoon Diyos at ang mangyayari sa buong mundo sa panahong ito, sapagkat ang lahat po ay nasusulat na sa aklat, sa Biblia. Amen po. Kaya, sa Book of Revelation, makikita po natin, kaya nga tinawag na Revelation, kapahayagan, upang sa ganun ay makita po natin kung ano ang mangyayari sa buong mundo. Kaya, tayo pinagpala ng Diyos, hindi na tayo nasusurprise sa mangyayari sa mga hinaharap. Huwag tayong matakot because God does not give us the spirit of fear. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, huwag mong ituon ang iyong pansin sa material na bagay dito, kundi ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na eternal. Amen? Yung mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ito yung mga spiritual na pangwalang hanggan. Ang lahat ng material, things na nakita natin sa buong mundong ito ay mawawala, mapaparang. Sabi ng Bible from Genesis to Revelation, do not fear, huwag kang matakot. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesus ay nangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, ano po yung second fear?
So ito po yung magandang fear, the fear of the Lord na siyang magbibigay sa atin ng magandang benepisyo. Dahil, bakit po? Sa Bible po, ay may binanggit na isang verse na dapat tayong matakot. Itong verse lang na ito, ang sinabi niyang, matakot ka. Sa ibang bahagi ng Bible ay, huwag kang matakot. Amen? Para ikaw ay, kasi yung fear na yon, yung spirit of fear, ay ito yung takot na merong panic, na hindi mo alam ang gagawin, napaparanoid ka, tawag ba doon? Bawat kilos o galaw o ingay sa paligid ay iniisip mo na merong danger, merong kapahamakan. But this fear of the Lord ay magbibigay sa iyo ng wisdom, ng understanding, ng power, ng pag-ibig, at ng katinuan ng pag-iisip. At dito sa verse na ito, sa next verse, sa Hebrews chapter 4, ito yung sinasabi niya, let us therefore fear. Sabi niya dito sa verse na ito, dito lang sinabi ng Panginoon, matakot ka! Lest a promise being left us of entering into rest. Ano itong pagpasok sa kapahingahan na dapat matakot tayo kung hindi tayo makapapasok doon sa kapahingahan na rest. Sa next verse, ang sabi diyan, Hebrews chapter 4, verse 8 to 9, take note nyo na lang po. Now, if this promise of rest was fulfilled when Joshua brought the people into the promised land, Israel, ito po yung kung saan sila ay pinalaya ng Diyos sa Egypt, amen, upang sila ay palayain sa pagkakaalipin sa Parao, at sila dinala ni Moses. Actually, hindi nakapasok si Moses, si Joshua ang nakapasok sa promised land para sila ay magkaroon ng kapahingahan. Ito po yung tinutukoy dito. God wouldn't have spoken letter of another rest yet to come. So meron pang siyang binabanggit na nais maranasan natin na kakaibang o kaibang kapahingahan. Ano yun, mga kapatid? So we could conclude that there is still a full and complete rest waiting for believers to experience. Ano ang kapahingahan na ito? Na sabi ng Panginoon, matakot ka kung hindi ka makapasok sa kapahingahan ito. Hallelujah. Gusto niyo pa bang malaman, mga kapatid? Next verse. Ang tinutukoy dito ng Panginoon na rest ay yung sinabi ni Lord Jesus sa Matthew 11, verse 28. Anong sabi doon? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ito po ang panawagan ng Panginoong Hesus sa Kapaskuhang ito, na abalang-abala ang mga tao at pagod na pagod, sa parito, punta doon, punta rito. At tuloy ang tao ay napapagod. Ang resulta ay stress. Di po, alam niyo po, nagagising ko ng umaga ay agad na pasalamat sa Panginoon, siyempre. At pagkatapos noon ay dumiretso na agad ako sa baba, nagpainit ng kape at nagsimulang linisin ang sasakyan.
So, praise God. Alam mo natin, paglilinis ng sasakyan ay nakakapagod. No? So, nandoon yung naramdaman kong kapaguran sa paglilinis ng kotse at hanggang sa makarating kami dito. At praise God, ano, sabi ko kay Pastor Ann, doon muna ako sa rooftop. No? At doon sa pagbabad ko sa presensya ng Panginoon, nakadama ako ng kapahingahan. Amen? So, ang sarap pala, Panginoon. Ito pala talaga yung kailangan nating tao na namimiss natin. Na nagiging abala tayo sa maraming bagay na ginawa ni Marta, na sabi ng Panginoon kay Marta, dahil nagreklamo si Marta, di ba? Sabi, Panginoon, utusan mo naman si Mary, tulungan ako. Napapagod na ako. Pero anong sagot ng Panginoong Yesus? Pinili ni Mary ang pinakamainam. At ano yon? Ang makinig sa kanyang tinig, maupo sa paanan ng Panginoon. At walang sino man ang makaalis nito sa kanya. Ito po mga kapatid, oo, yung ginagawa ni Marta para din sa Panginoon Diyos din naman yun, di po ba? Amen? Yung mga ministry natin, di ba? Para ito sa Diyos. Amen? Paghahayo natin, pangangaral natin ng salita ng Diyos. Pero matakot ka, sabi ng salita ng Diyos, kung di ka makapasok sa kapahingahan na ito. Naniimbitahan ka ng Panginoong Yesus, halika kayo. Marami sa atin, mga lingkod ng Diyos, mga matagal ng Kristiyano, na abalang-abala sa ministry. Kaya kung mababasa po natin yung core values ng UJCC family, ano po yung una? Ang core values ay God, family, ministry. Bakit panghuli yung ministry? Una yung God. We should always enter to that rest na makinig sa tinig ng Panginoon. Kailangan po mag-level up yung ating prayer. Kasi yung prayer natin nakakapagod, yung natutunan nating prayer. Bakit? Ikaw ang salita ng salita. Hello? Diba? Basic prayer Acts. A, adoration. C, confession. T, thanksgiving. S, supplication. Sino ang nagsasalita sa lahat ng yon? Tayo. Wala doon yung listening. Na siya magbibigay ng kapahingahan sa'yo. Hello! Next. Hallelujah. So, pangalawang K po ay kaligtasan. So, alam po natin, ito yung the greatest gift ng Panginoon, yung salvation. Amen po ba? Bakit kailangan natin ng tao ng kaligtasan o salvation? Maliwanag po sa John 10:10 na naparito ang kaaway, si Satan, to steal, to kill, and to destroy. Ngunit, naparito ang Panginoong Yesus para tayo bigyan ng buhay na kasiya-siya. Amen? Hindi kasya-kasya. Amen? Abundant life. More than sa iyong pangangailangan, meron ka para ito ay tutulong mo, amen, sa iba. Amen po ba? So kung hindi iyon ang naranasan mo sa iyong buhay, it means ang kaligtasan na pangako sa iyo ng Diyos ay hindi pa nakukumpleto o sabihin natin, hindi mo pa naranasan fully. Amen? Sapagkat lahat tayo, sabi niyan, ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang tanong ko po sa inyo, kailan nagsisimula ang buhay na walang hanggan? May magsasabi sa atin, pag namatay na po tayo.
Doon magsisimula ang buhay na walang hanggan. Tama po ba yun? Hindi po. Ang buhay na walang hanggan ay nagsimula nung tayo tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. That's the starting point na ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Next, paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Sabi sa Acts 16 verse 31, sumampalataya ka sa Panginoon, Heso Kristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Kaya mapakalaga po yung family. God, family, ministry. Kaya Luke 2, chapter 12, ito ang iyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So, nabanggit ko na po ito nung last time na yung sabsaban ay lugar na kung saan doon ang mga hayop ay namamahinga o kulungan. At alam po natin, ang amoy ay hindi maganda. Amen po ba? At marumi dahil ito ay kulungan ng mga hayop. Ngunit ito yung pinili ng Diyos na ipanganak ang Panginoong Hesus. Bagamat siya'y hari ng mga hari, na dapat sa palasyo siya, di ba, ipanganak dahil siya ay hari, pero mas pinili niya ang sabsaban. At ito rin po ay nagre-represent sa ating puso na sinabi ng Bible, ang puso ng tao ang siyang full of deceit. Mapandaya ang puso ng tao. Puno ng, sabi natin, kasalanan, karumihan. At nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siya'y nanahan sa atin, di po ba? Hello, nasaan si Jesus, mga kapatid? Nasaan ang Panginoong Jesus, nanay? O, tinuro ni nanay, nasa puso niya. Amen? Bagamat ito ay marumis dahil sa kasalanan, ngunit ito ay pinili ng Panginoong Jesus na siya ay masilang dito upang ito ay maging malinis. Alam niyo yung kantang Pusong Dalisay? Sa English ay Pure Heart. Amen? Yun po ang ginagawa ng Panginoong Hesus kapag siya po ay nanahan. Hindi aantayin kasi yung katwiran ng mga tao ay hindi ko pa kaya magpakabait ngayon. Saka na lang ako sasama sa iyo pag mabait na ako. Yan po ay isang panglilinglang ng kaaway. Hindi kaya talaga ng tao na magbago ang buhay. Hindi niya kaya sa sarili niya na baguhin ang kanyang buhay. Kaya kailangan mo si Jesus. Amen? Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang banal na Espiritu ng Diyos ang magbabago ng iyong kaisipan, ng iyong pakiramdam, ng iyong panlasa sa mga bisyo, alak, sugal, o ngayon ay shabu. Ang Diyos ang magbabago, pero kailangan mo isuko ang iyong buhay at tanggapin siya sa iyong puso. Amen? Na maisilang siya kahit yan ay marumi. Hallelujah! Kapag buong puso mo itong tinanggap ang Panginoong Hesus at humingi ka ng tulong sa Kanya, Panginoong Hesus, baguhin mo ako sa mga bisyong ito na sumisira sa aking katawan. Sigarilyo. Anong sinisira ng sigarilyo? Ang iyong baga. Ang tawag sa mga taong nagsisigarilyo ay sunog baga. Sa mga nagiinom naman, anong mga tawag sa kanila? Lasing gero.
Sa mga nambababae, anong tawag doon? Babaero. Lahat ng ero ay matatanggal kapag si Jesus ay yung tinanggap. Amen? Babaero, sugalero, ano pa? Hallelujah. So, ang pagtanggap sa Panginoon Jesus ay siya nagdudulot ng kaligtasan. Amen? Next verse, kuya. Ano ang meaning ng kaligtasan na tinanggap mo? Dapat po natin itong maging maliwanag po sa atin. Amen po ba? Nandi simple lang nag-pray ka, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. That's it. Sabi nga, wait! There is more. Amen. So, naalala ko na si Pastor Hiner, ano? Amen. Pagtungkol sa kaligtasan, ano? Wait! There is more. Hindi lang simpleng tanggapin mo si Jesus ay tapos na ang lahat. Hindi. Ano? Maraming bagay na nakapaloob dyan sa salvation. In Jesus' name, be healed. Kuya Genesis. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ang Greek word sa kaligtasan o salvation ay ano po? Sabi dyan ay sodso. Anong tamang pronunciation, Pastor Roan? Yan ang mahusay. Tiga-correct ko yan eh. Pag mali yung pronunciation ko, siya yung magko-correct ka. Sodso. So ano pa meaning ng sodso? According to the Strong's Concordance ay hindi lang ito forgiveness of sin, kundi but also being physically healed and of diseases and to be delivered from your enemies. Sino yung ating kaaway? Hindi yung iyong kapitbahay. Amen po ba? Hindi ang iyong kasamahan sa trabaho, ang iyong boss. Hindi yun ang ating mga kaaway. Yung demons, devil, evil spirit na nag-influence sa mga tao. Amen? We are not against flesh and blood, but against principalities. Ephesians chapter 6. Amen po? So, ibig sabihin po, hindi lang kaligtasan ng ating kaluluwa sa impyerno, kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan, kundi maging yung ating physical na kalagayan ay iniligtas din ng Diyos. Saan? Sa sakit at karamdaman. Palapakan natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah! Kaya ito po yung ating inheritance of kasama tayo doon sa pangako ng Diyos na mga minana ng Panginoong Hesus at ni Abraham at ng mga Israelita. Nasulat sa Genesis to Revelation, lahat ng promises niya ay nakabilang tayong natanggapin po ito. Amen po? Hindi lang ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa impyerno, kundi maging kalagayan natin ngayon dito sa mundo. Kaya nga, yung buhay na walang hanggan ay nag-start nung tanggapin natin si Jesus. Amen po? Hindi sinasabi nila, pag tayo namatay, yun na yung eternal life, na wala na tayong kamatayan. Ngayon pa lang, maranasan mo na yung buhay na ibinibigay o regalo ng Diyos sa atin. Amen po? Next. Hallelujah. Genesis. Ito na pala, pangatlo na. Third K, ang kagalingan. So, maliwanag sa ating salvation o kaligtasan, kasama ang kagalingan. So, alam niyo po ba, grabe, kapag kayo napunta ng doktor o hospital, thousands and thousands ang iyong gagastusin. Kung wala kang pera, mabubulok ka sa hospital. Hindi ka makakalabas. Ito pala naman, nakalaan para din sa atin. Hallelujah. Anong sabi po dyan? May sinilang si Jesus kung kaya nagkaroon ng Pasko. Amen? Alam natin na ang pinagaling lahat
ng may sakit ayon sa Matthew chapter 12 verse 15. Sabi diyan, great multitude followed him. Napakaraming tao ang sumusunod sa Panginoon. Bakit? And he healed them all. Next verse. Matthew 15 verse 30. Nagdatingan naman ang napakaraming tao na may dalang pilay. Anong dala pa nila? Bulag. Ano pa? Lumpo. Ano pa? Pipi. At marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus. At sila'y, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Pinagaling. Meron bang pinili ng Panginoon? Ang sinabi ay lahat ay pinagaling. So bakit pinagaling ng Panginoong Jesus ang lahat ng may sakit at karamdaman? Next, kuya. Acts chapter 10 verse 38. Basahin po natin mga kapatid. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret, na kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Balik mo, kuya. Ayan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagilingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ano pong ginagawa ng dyablo sa mga tao? Pinahihirapan. Sa paanong paraan? Sa mga karamdaman, sakit. Ngayon, mga terminology ngayon na ginagamit, stress, depression, ano pa? Mental health. Ano pa? Mga bagong terminology ngayon ng mga sakit. Ang lahat ng yan ay gawa ng dyablo. Amen? Kaya, wag po tayong magkakamaling sabihin, salamat sa Diyos, may sakit ako. Sa karamdaman ko, ito'y napalapit ako sa Diyos. Ako ay laging nananalangin. Napagalingin ako. Kung nais ng Diyos na pagalingin ako, pagagalingin. Kung hindi, salamat na rin, may sakit ako. Hindi po. Hello? Amen? Erase po natin yun. Ang dyablo, ang nagpapahirap sa tao sa pamamagitan ng mga sakit at karamdaman. Ang nais ng Diyos ay buhay na ganap at kasiya-siya. Amen po ba? Ibig sabihin, wala kang karamdaman. Although sabihin natin we are in the physical, sabihin natin tayo ay nasa physical bodies ngayon na subject sa mga sakit, viruses. But there is the power of the Holy Spirit at ang word, ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay kanyang pagagalingin. So, posible ba na ang tao hindi na gumastos sa doktor at hospital para siya gumaling? Salamat sa isang nag-amen. Doon po, kumikilos ang Diyos ayon po sa ating pananampalataya. Amen po ba? Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, lahat ba ng bagay posible sa Diyos? Amen. Sagot natin na amen. Walang imposible sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years, na nasulat sa Bible, naubos na ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, wala na siyang natitira pa. Nabalitaan niya, kagaya ng nasulat, nabalitaan niya na nagpapagaling ang Panginoong Hesus na lahat ng uri ng karamdaman. So siya
ay nanampalataya, naniwala, sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang damit ng Panginoon, ako ay gagaling. Ni isang kusing, wala siyang binayaran. Pero siya'y pinagaling, pinalaya ng Panginoong Yesus sa karamdaman dahil lang sa kanyang pananampalataya, paniniwala sa Panginoong Yesus. At ito po ang nais na maranasan natin upang itong Paskong ito ay kakaiba sa mga Paskong nagdaan, na maranasan natin ang kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoong Hesus. At alam niyo po ba, maraming nagpapahayag ng mga lingkod ng Diyos. Sa panahong ito, ang pagkilos niya ay kakaiba. Dahil sa iyong pananampalataya, nagagaya ng babaeng inagaasan ng dugo, hindi siya hinipo ng Panginoong Hesus. Sino ang lumapit? Ang Panginoong Hesus ba o ang mismo yung babaeng ito? Ang babaeng ito mismo. Hindi siya pinag-pray ng Panginoong Hesus. Hello? Amen? Siya ay umaksyon na mahipo niya lang. Yun din po, ang pagkilos ng Diyos sa mga huling araw na ito, upang ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang mapunta, hindi sa tao, o sa pastor, o sa sino mang lingkod ng Diyos na magpe-pray sa iyo, kundi ikaw mismo ang pananampalataya mo. Ang hinahanap ng Panginoong Hesus, na kung ipapahayag ng iyong labi, sasabihin mo sa iyong mga latay, Panginoong Hesus, pinagaling mo na ako. At iyong mararanasan ang kapangyarihan na magpapalaya sa iyo. Dahil ang dyablo ang siyang nagpapahirap sa tao. At ito ang reason ng Panginoong Hesus kung bakit siya naparito, upang pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Kapag ang tao ay nalulungkot at nahihirapan, gayon din ang naradama ng Panginoong Hesus. Ngunit kung tayo'y masaya, nagagalak, puno ng kapayapaan, ang Panginoong Hesus din ay nagagalak sa atin. Isipin po natin yan. Hallelujah. Kung nais mong gumaling, mas nais ng Panginoong Hesus na pagalingin ka niya. Ngunit there is the spiritual law. Amen? The spiritual law ay ang ipahayag mo ang salita ng Diyos mula sa iyong puso, sa iyong pananampalataya, na sa pamamagitan ng latay at sugat ng Panginoong Hesus, ikaw ay pagagalingin niya. Actually, pinagaling ka na niya. Magkakaroon lang po ito ng physical manifestation sa iyong katawan kung ipapahayag ng iyong labi, gaya ng babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Hallelujah. Next, kuya. Wala na. Tapos na daw. Amen. Tayo po ay tumayo.